Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan, mga kababayan, ha? Tuloy-tuloy lang po ang ating pagsubaybay sa mga kaganapan sa ating bansa. Magbubuo tayo ng mga pananaw at nang sa ganun po ay hindi tayo nalilihis sa ating layunin na isulong po ang paninindigang magkaroon tayo ng mabuti at matinong pamahalaan. Labanan natin at itakwil ang pangungurakot sa kaban ng bayan at mga abuso sa kapangyarihan. Kaya po nabuo ang ating Ka Eric Celis Balita at Talakayan. Ayan. And don't forget, mayroon kaming programa ni Ma'am Lorraine maliban po sa aking video, sa aking channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Mayroon din po tayong videos at mga talakayan sa Bigwas ng Agila. May Facebook page at mayroon din po itong YouTube channel. Ayan. Sa puntong ito ay bibigyan natin ng update. Hinggil ito sa panawagan ni DILG Secretary John B. Cremoliano na maglabas ng sabina o ipapatawag ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG si Senator Bato de la Rosa. At may mga pasaring pa itong si John B. Rimulya, walang pinagkaiba sa kapatid niya na si Ombudsman Boying Rimulya, no? Mahilig sa mga publicity gimmick kahit wala namang napatunayan na tama at totoo sa mga pinagsasabi nila, puro lang diskarte. Halimbawa, si Martin Romualdez daw at sila Escudero ay sasampahan ng kaso pagpasok ng buwan ng Mayo. Mangangalahati na po ang buwan ng Mayo, nasaan na ang kaso na plunder o ano pa mang kaso na related sa pagiging sangkot bilang pinunong salaring mastermind ni Romualdez sa iskandalo ng malawakang korupsyon sa Pilipinas. Wala, nada. Kwento lang, kwentong pagong. No? Ganon din po itong si John B. Rimulya, mga kababayan. Una, sabi niya, magbibigay tayo ng dedicated na puwersa ng kapulisan, mga 10,000, no? Parang kriminal si Senator Bato de la Rosa, 10,000 strong police force ang i-deploy daw nationwide para hanapin at hulihin si Senator Bato de la Rosa. Aba. Nakalimutan ni John B. Rimulya na bogus po ang ICC pagdating sa Pilipinas. That's number one. Wala na po tayong treaty or jurisdictional authority ang ICC sa atin simula pa ng 2019. And pangalawa, mayroon po tayong mga sovereign internal processes at gumagana po ang ating legal and judicial na authority sa Pilipinas. Hindi po tayo banana republic para magpadikta at sunod-sunuran sa kung ano ang kumpas ng mga dayuhang grupo kagaya nitong International Criminal Court. Napakialamero, bias naman at ginagamit ng malalaking bansa sa Europa para sikilin at habulin ang mga leader ng mga bansa na hindi nila nakokontrol kagaya ng nangyari po kay former President Duterte, nakipagsabuatan pa kay Marcos Jr. Ngayon, binabanggit ni Rimulya na dapat mag-surrender si Senator Bato de la Rosa, tapos insulto niya. Sabi niya wag siyang mag-alala kasi walang mangyayari na tukhang or extrajudicial killings. Parang sinasabi ni John B. Rimulya na yun ang gawain ni Bato de la Rosa. Pero ang tanong ng iba, hindi ba Ka Eric? Kasi ang tokhang daw, hindi naman talaga tokhang. Ang sabi ng mga kritiko at ng mga loko-loko, ang tokhang daw ay tokbang. Ano bang tokbang, Eric? Tok-tok, bang-bang. Biro lang po yun, mga kababayan. Para matawa naman kayo. Tokbang. So sabi ni John B. Rimulya, hindi daw ito tokbang si Bato de la Rosa. No? Medyo bastos po ang ganong pahayag sapagkat senador po si Senator Bato de la Rosa. He is presumed innocent until he is proven guilty in a competent court trial. And number 3, may mga karapatan po siya na ginagarantiya ng saligang batas. Bakit ipapatokbang ni John B. Rimulya si Senator Bato de la Rosa? Talagang politikong-politiko, mahilig sa publicity gimmick ito, si John B. Rimulya. But kidding aside,
having a serious perspective on this issue, tatlong bagay ang nais puntuhan ni Ka Eric. Mali po ang posisyon ng gobyerno ni Marcos. Simulat sa pulpa, lalo na nang noong nagkasabwatan sila, Martin Romualdez, sila Marcos, sila Trillanes, ang PNP, ang AFP, na kilalanin ang bogus na ICC sa Pilipinas. Sapagkat wala na po tayong treaty obligation, wala na rin pong jurisdictional authority by operations of international treaty ang ICC sa Pilipinas. Simula noong 2019 March, it was affirmed already by the Supreme Court that the withdrawal of membership into the ICC at ang pagiging independent ng Pilipinas mula po sa Rome Statute na sumasakop sa ICC ay isang valid action made by the President during the time of former President Duterte. So malinaw na bogus nga itong warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, kapareho ng pagiging bogus noon sa panahon ni Pangulong Duterte last year nang pinadukot at pinakidnap din at ipinatapon at illegal na ipinakulong sa ICC Detention Center dyan sa Netherlands sa Europe. Mahigit isang taon na ngayon na illegal at hindi makatarungan na nakapiit si Pangulong Duterte doon. No? Na pwede namang dito gagawin ang paglilitis sa Pilipinas. Okay, pangalawang punto. Ang pagiging senador ni Senator Bato de la Rosa at pagiging mamamayang Pilipino ay may garantiya po yan ng proteksyon ng batas na dapat kinikilala ni John Vic Remulla. Hindi ko mo may akusasyon o mayroong mga reklamo na isinampa sa ICC, automatic ay kikilalanin niya ng Pilipinas at sapagkat mayroon tayong proseso ng batas. Kung mayroon nagrereklamo kay Senator Bato de la Rosa, the way former President Duterte argued it so intensely, dito nyo gawin, dito nyo ganapin, at dito nyo isampa sa proseso ng judicial and legal authorities ng Pilipinas. Kasi dynamically operational po ang ating mga court, mula sa Supreme Court hanggang sa mababang kapulungan o antas ng mga korte. Pangatlong punto, si Senator Bato de la Rosa, uulitin po natin, presumed innocent. So bakit overacting itong si John Vic Remulla para sasabihin niya na may 10,000 police na mga personnel na ilalatag para sakupin, tikluin at timbugin si Bato de la Rosa. And then inutusan pa, di umano, ang CIDG na maglunsad ng investigasyon na parabang kriminal si Bato de la Rosa. Hindi maganda po at hindi maayos ang ganitong uri ng mga actuations na ginagawa ng DILG Secretary. Malinaw na yan po ay abuso sa kapangyarihan at arogante at hambog sa paggamit ng poder. Which is, dapat punain ito. Hindi tama po ang ginagawa ni John Vic Remulla. Nagamitin po niya ang kanyang supervisory authority sa Philippine National Police at magsilbi na parang manhunt operations niya personally, parang magpakitang gilas dito kay Pangulong Marcos Jr. o dito kay Bongbong Marcos at sa grupo nila na siya ay magaling. Kasi nag-aambisyon yan si John Vic Remulla na magpresidente. Pero ang problema niya, ang presidente, why tupa sa kanya? Hindi siya kursunada ng taong bayan, malinaw naman po yan. Kahit sa pagkasenador, kahit tumakbo to si John Vic Remulla, matatalo lang to Kagaya ni Boyeng Remulla. Sa basurahan lang sila pupulutin. Hanggang pang Cavite lang sila. At sa Cavite nga, marami na rin ang pumapalag sa kanila. So, yun pong tatlong punto na sinasabi natin na hindi makatarungan. Balagbag sa katotohanan at pangbabaluktot sa equal protection of law, due process of law, at sovereign protection of every Filipino citizen na dapat i-afford or i-accord at i-exercise ng gobyerno para mapangalagaan po ang soberanya ng Pilipinas, ang integridad ng Republika at ang mga karapatan ng kanyang mamamayan. Si Senator Bato de la Rosa man yan ang involve o hindi, mayroong proseso ng batas sa Pilipinas na hindi dapat makialam at hindi dapat panghimasukan nitong banyaga o mga dayuhang puwersa kagaya ng ICC. At lumalabas patuloy ngayon na talaga namang nais ipersonal ni Remulla ang kanyang mga style ng approach as if
private authority niya ang pagkakaroon ng supervision sa PNP. Ginagamit niya na pangtakot ang PNP laban sa isang sitting senator. And for that matter, hindi maganda ito na pangyayari. Pero alam natin po kung bakit ito ginagawa ni Remulla. They are sending a chilling effect message. Pag sinabing chilling effect message, tinatakot nila ang mamamayan, tinatakot nila ang mga aligned sa Duterte political group na ito po ang kahihinatnan ninyo kapag kayo ay nagmatigas at hindi kayo nag-cooperate o hindi po kayo magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa gobyerno ngayon at hindi nyo titigilan ang pagiging kritiko nyo sa mga issue at mga programa at mga pangyayari na kinasasangkutan ng gobyerno, ay tatadtarin namin kayo ng instrumento ng Estado. The way we are also seeing how the NBI or the National Bureau of Investigation has become a political weapon for special demolition job, political persecution, and mga maruruming laro ng politika. Ganon din po ang gustong mangyari ngayon na mukhang yun din ang patutunguhan ng ginagawa ni SILG Secretary John Vic Remulla. At naintindihan natin kung bakit nagtatago po muna o naka-sidestep si Senator Bato de la Rosa for his self-preservation, kasi sakaling makuha siya at maipadukot ng gobyerno ni Marcos at maipatapon po siya sa Netherlands, magiging kapareho na po sila ni Pangulong Duterte ng sitwasyon. They can only be released kapag ipinag-utos na ng ICC, Chamber of Judges. Hanggat walang utos sa Chamber of Judges, hanggat hindi na-terminate at napaghatulan ang kaso favorably para kay Pangulong Duterte o kung mangyayari kay Bato de la Rosa na maganyan din pong kalagayan, hanggat hindi po natatapos ang kaso dyan na magiging ang hatol ay pabor sa kanya kay Pangulong Duterte o kay Bato de la Rosa, kay Senator de la Rosa, mananatili po sila sa loob ng kulungan. And kaya nga doon sa ICC, bagamat dapat dito isinasampa ang mga kaso at reklamo na ito ng sinasabi nilang murder in relation to the crimes against humanity. At ngayon, nasasaksihan natin kung papaano po i-manipulate ng isang abusadong poder sa kapangyarihan sa gobyerno, kagaya po ni John Vic Remulla, ang sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng sistematiko na pagmaniobra at pagmanipulate ng kapangyarihan ng gobyerno, nagtatago sa mga ilang piraso na kunwari ang pagpapatupad ng batas. Pero sa esensya, ito po ay political demolition job laban sa mga Duterte-aligned political figures and political personalities. At ngayon, nakatoka si Senator Bato de la Rosa. Alam po natin na mayroon pa silang gustong itulak yung pagkakaroon din ng sinasabi ng kampo nila Trillanes at kampo nila Marcos at Romualdez na mga kaso doon sa ICC na ipapalabas din di umano ang arrest order laban dito kina General Danao, General Albayalde, at may dalawa pa yata mga generals. Ang pagkakaalam ko, kasama yata pati si General Eliasar, na dating chief PNP din. So, dito na pumapasok ngayon ang pananaw na nagagamit ang ICC para po sa pangloob na usaping pangpolitika sa Pilipinas, which is not dapat allowed. The ICC, sinabi na ni Ka Eric, ay hindi na po sakop nito ang Pilipinas. Wala na silang jurisdiction by operation of treaty at wala na rin tayong treaty obligation under international treaty sa Rome Statute man o sa ICC. Ngayon ginagamit ito ang ICC para itago ang maruming laro sa politika ng gobyerno ni Marcos. Iniisa-isa nila ang mga senador, ang mga kaalyado sa politika ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte, at ginagamit nila ang access dito sa tinatawag na mga kaso na pwedeng mapanghimasukan ng International Tribunal. Kaya naman po, may nagsasabi na mayroon ding reklamo sa naturang ICC na patungkol din
sa pagkakasangkot ni Senator Bongo nang siya pa ang Special Assistant to the President. At pumalag nga si Senator Bongo at sinabi niya na kung ganyan ang gagawin natin dito, ay para na lang po na ibinenta na natin ang buong bansa sa dayuhan, lalo na kung ang excuse nito ay kunwari pagpapatupad ng batas sa ating sariling lupain, sa ating sariling bansa, subalit hindi naman kinikilala ang proseso ng batas sa atin. Kaya ito ang nangyayari. You have an SILG secretary, a DILG secretary for that matter, na kanyang ginagawa na parang personal agency of law enforcement na diskarte niya itong pagpapahuli niya kay Senator Bato de la Rosa. So, we hope na maninindigan sana dito ang Korte Suprema kasi idinulog na ito ng legal defense team ni Senator Bato de la Rosa na hindi kikilalanin dapat ng Pilipinas ang warrant of arrest ng ICC na ibababa laban kay Senator Bato de la Rosa sapagkat walang treaty obligation ng Pilipinas na sumunod sa Rome Statute man o sa ICC mismo. Pangalawa, mayroong proseso ng batas na naggagarantiya sa innocence ni Senator Bato de la Rosa bago siya makonvict at siya dapat ay protected ng kanyang sovereign rights under the Constitution instead na siya ay i-persecute at habulin ng walang saysay. At kung may reklamo at mga dapat isampa na kaso, pangunahan ni Boying Rimulya ng PNP kasama ang mga so-called biktima, but do it in the Philippine courts dito sa Pilipinas. Kasi buhay naman po ang ating demokrasya at functional ang ating mga korte. Kaya itigil na po ang diskarte na ito ng propaganda ni Boying Rimulya na naglalayong ipakita ang kanyang kapangyarihan, muscle flexing, power tripping, mantakin mo 10,000 police personnel, ipapakalat daw laban kay Senator Bato de la Rosa. At kung hindi, ay matutokbang. Tok-tok, tok-tok, bang-bang. No? So, tingnan natin kung saan po hahantong ito sapagkat may mga legal defense team na rin po si Senator Bato de la Rosa para igiit ang kanilang pagtatanggol sa mga batayang karapatan at constitutional guarantee of rights and freedom dapat na ini-enjoy hindi lamang ni Senator Bato de la Rosa kundi ng bawat mamamayang Pilipino. At dapat hindi po nilalapastangan yan. Kagaya ng ginagawa ni John B. Rimulya, gamit niya ang kanyang nalalasing siya sa kapangyarihan niya bilang DILG Secretary. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo ng ating mga balita at talakayan. Don't go away. Balik-balikan nyo lang po ang ating mga video uploads at marami tayong mapag-uusapan sa mga nagaganap sa ating bayan, sa ating pamahalaan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!